Puwede na? Salamat po sa mga awitin. Nag-i-improve ano? Hindi ano? Ah, Alam niyo 'pag kumakanta kayo sa Panginoon, siyempre masaya ang Panginoon, 'di ba? Okay. Masaya kami dahil kayo ay ginagamit ng Panginoon sa kanyang gawain at masaya ang Panginoon kasi sa Bible 'no, kung pag-aaralan natin, ang mga Levites, sila yung mga singers, mga singers, mga sons of Korah, mga magagaling na mga awit 'yan. Kaya gagawin natin sa mga susunod na panahon ay yung mga may katungkulan sa church, no? Yung mga singers, siyempre, yung mga nagtuturo ng Sunday school teacher, yan. Meron kayong special blessing. Yan. Bigyan natin ng mga allowances para pagandahin nyo lalo ang inyong performance. Na? Sa Bible yan, yung mga Levites, sila yung lahat ng yung mga offering sa temple, sila ay kabahagi. Kasi sila yung mga workers ng simbahan. So kaya lahat na may mga part dito sa church, lahat na may ginagawa, kahit na nag-uurong ka lang dyan, no? Ikaw ang taga-urong, ikaw yung taga-ayos ng church. Bibigyan natin ng kaukulang, ano yan, reward. Yan, reward. I-reward natin kasi sabi ng Bible, the laborers are worthy of His hire. Hindi naman kayo bayaran. Kaya lang sabihin, dahil ang church naman, kung may kakayanan na, bakit ba hindi kayo tatanggap ng biyaya mula sa Panginoon, ba? So, para lahat ng mga manggagawa ng Panginoon nakikinabang sa kanyang gawain, no? Ang Panginoon, nagagamit tayo sa church at bilang mga manggagawa ng Panginoon, mga singers, mga teachers, mga custodian, ah, kasama kayo sa mga blessing. So, tatanggap ng blessing. Okay, announcement natin. Bukas na ang ating, may ano tayo, seminar. Kaya lang ito ay sa mga 18 years old and above. No? Normally. Para doon sa uh, entrepreneurship. Entrepreneur. Entrepreneur. Ayun na nga, nakalimutan kong banggitin. Dito yan, sa San Mateo kina Pastor Freddy Guzman. Sa gabi, doon naman kina Miko, no? Then, tuloy po ang ating camp sa May 15, 16, 17. 300 po ang bayad per camper. So, yung mananalo yata sa ating competition, singing competition ay libre. Oh, bihira. Ibebenta ko na itong organ para mabayaran ko yung camp niyo. Pero kung meron namang gustong mag-sponsor, yan, kayo mga nandyan, no? Mga nandito, ay mga nandyan nakikinig, pwede po kayo mag-sponsor sa ating camp. 300 lang po per head. 3 days po yun, 3 days. 300 pesos per head. Kaya, malapit na po, May 15, 16, and 17. So, ito mga young people na to, maganda po na isasama natin sa camp natin para sila po ay natitrain pa, na de-develop, no, sa ministry ng Panginoon. Nakabukas mga ilaw sa pinto. Ayan, no? And then, nag-prepare na rin tayo sa ating ating anniversary, September 14. September 12 ay aming wedding anniversary ni Mrs. At September 14, church anniversary. Kaya paganda natin ang ating church anniversary, lahat po tayo gagastos. No? Walang hindi gagastos. Pastor, wala ba akong trabaho paano ka ba kumakain? Ba't nakakabili ka ng cellphone? Ba't nakakapagpa-load ka ng cellphone? Ba't nakakabili ka ng mga burloloy mo sa iyong cellphone? Kaya mamahal pa. No? Sabihin, may pera ka. Ngayon, yung ibang part ng iyong blessing, itabi mo para sa camp natin, para sa ating anniversary.
para sa ating anniversary, yung mga pastors natin and families, no, mabigyan man lang natin ng simpleng katuwaan. Para naman pag-uwi nila, nakangiti, hindi yung nakangiti nung umaten ng church, nung umuwi, nakasimangot. Bakit? Hindi na nga maganda ang message ni pastor, wala pa tayo. Diba? Wala pa tayong speaker, kung sino yung speaker natin, ha? So, sabihin, maganda, no? Both, yung kanilang spiritual na blessed, at yung kanilang financial or ano man, physical, nabigyan natin ng konting kasiyahan. So, yan na. Kaya, walang hindi magbibigay. Walang hindi magbibigay. Any amount, anything na alam nyong makatutulong sa ating pong church anniversary ay magbigay kayo. Tumulong kayo. Basta talagang walang-wala ako pero pupunta ako sa church para ako magtrabaho dyan. Okay? Wala po problema yan, no? Yung inyong presence mismo, no? Personally. Yan, tama yan. Maganda yan. Ngayon, pastor, pagbibigay ako, pupunta pa ako sa church, tutulong ako, mag-a-assist ako dyan para maganda ang ating lugar. Diba? Maganda. Mas maganda yon. Your talent, your treasure, and your time. Tatlo, no? Time, treasure, talent. Binigay mo sa Panginoon. Diba? Napakalaking blessing yan. Kaya, huwag niyo sabihin, wala kayong trabaho, wala kayong estudyante. Meron kayong magagawa. Meron at meron. Hindi pwedeng wala. Pag sinabi mong wala kang magagawa, wala kang maibabahagi, buti pa sa iyong bulag. Buti pa sa iyong pilay. Buti pa sa iyong mga may karamdaman, nakakagawa ng paraan para makabahagi. No? So, gumawa tayo ng, magkaroon tayo ng sakripisyo, dahil sa year lang naman itong ating itong anniversary. So, hindi pa natin alam kung saan tayo mag-anniversary. Dito ba? O doon sa ating kinakausap na lugar. Ito po ay sa Katmon, dito sa may covered court. Kung sakasakali. Okay, para po sa ating message. Yan, ito ang message po natin, no? Mga kapatid, tayo po, ang sabi ng Bible, banalin ninyo ang inyong buong espiritu. Tingnan niyo po. First Thessalonians chapter 5. Yan, ha? Sabi rito, verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly. I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Yan. At ang Diyos ng kapayapaan, ang natatanging Diyos ng kapayapaan, ay pakabanalin kayong buo. Ang dalangin ko sa Diyos, ang inyong buong espiritu, ang inyong buong katawan, kaluluwa, at ang inyong buong katawan ay maingatang walang dungis hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus Kristo. So, ang ating pag-aaralan ay salitang caring, self-caring, or self-care, no? Pag-iingat sa ating mga sarili. Kaya tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong biyaya sa amin. Pagpalaan niyo po ang aming pag-aaral sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. So, mayroon sinabi diyan na, sabi niya, no? Ang request ni Apostol Pablo sa Diyos para sa atin, no? Ay tayo ay holistically, sabi nga, salitang holy, no? Yung ating soul, spirit, soul and body ay ma-preserve, maingatan, na walang kapintasan.
Pero sa panahon ngayon, batang-bata pa, nung pinanganak, healthy. Di ba? Healthy. Napakagandang bata, napakasigla, napakalusog, napakalakas. Pero bakit nung lumalaki, unti-unti yung kanyang healthy body, parang unti-unting nadidecay. No? Diba parang nalulumo, bumabagsak ang katawan. Ang tawag ng marami dyan ay losyang. Ano sabi ng losyang? Nawawala na ang pagiging bata. Nawawala na ang kabataan ng iyong katawan. Bagamat bata, pero yung katawan mo ay parang katawan ng isang matanda. Di ba? Sabi nga, 20 anyos ka pala, mukhang 60 ka na. Ay, 60 anyos na po ba kayo? Grabe, ano? 20 anyos pero mukhang 60. No. Mas maganda sana, 60 anyos, mukhang 20 lang po kayo, ah. Mukhang napaka-imposible naman yata sa panahon ngayon yan. Ba? Kasi mga kapatid, ang goal, ang gusto ni Pablo, and I do believe, yan ang plano ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos sa Korinto, huwag ninyong dudungisan. Di ba? Do not defile your body. Huwag niyong dudumihan, huwag niyong dudungisan, huwag niyong sisirain ang inyong katawan. Yung katawan. Because your body is the Lord. Is the Lord's. Ito'y sa Panginoon. Sabi ng Bible, you are bought with a price. You are not on your own. You are God's. Kayo ay sa Diyos. So, siyempre, pag bibili ako ng gamit, lalo kung mamahalin, alam niyo ba kung sino ang the highest treasures of the earth? Ang pinaka highest treasure ng mundo, hindi ginto, hindi brilyante, hindi mga bagay na nandito sa mundo na ginawa ng tao o yung mga likas na yaman na nandiyan sa paligid. Ang talagang yaman ng mundo ay ikaw. Ikaw. Bilang tao. Sapagkat ang tao, sang-ayon sa Biblia, God created man in His own image. And in the image of God created He them, male and female. When Christ came on the earth, hindi siya naparito para sa ginto. Di ba? Sinabi niya, ako'y pumarito para ipunin ang lahat ng ginto at madala ko sa tahanan ng aking ama. Di ba? Hindi sinabing, ipunin ko lahat ng brilyante, dadaling ko sa bahay ng aking ama. Ang sabi ni Kristo, babalikan ko kayo at dadaling ko kayo sa bahay ng aking ama. The most treasured thing on earth for God is you. Ikaw. Ikaw mismo ang yaman na hinanap ng Diyos. Sa mga pastol, ikaw yung tupa na nawala. Diba? Nag-alaga ako ng tupa. Tapos nawala ang isa. Ang aking hinanap ay kambing. Ganun ba yan? Hindi naman kambing yung alaga ng pastol, di ba? Sabi ng Bible 100 sheep. At nung makita niya, naging masaya siya. Ano yung nakita niya? Ginto? Ano nakita niya? Silver? Ano nakita niya? Tupa. And we are the picture of sheep. Tayo lost sheep.
So, ibig sabihin, mga kapatid, ang talagang kinikilala ng Diyos na treasure of the earth is the people. The man. Tayo yun. At ang sabi ng Bible sa Matthew chapter 24 and 25, ang mundong ito'y susunugin, gugunawin, pati ang mga nilikha ng tao ay susunugin sa apoy. Kaya yung mundong ito, maraming tao gustong lahat ng kayamanan, ginto, pilak, lahat hino-hoard. Buti sana pag namatay siya, madadala niya doon sa kabilang buhay lahat yun. Hindi naman. Siguro kung nadadala ng tao doon sa pupuntahan niya, di ba? Pupunta langit, dala niya yung kanyang lahat ng naipon. Punta impyerno, lahat ng naipon niya sa lupa, dala niya. Baka wala ng mundo. Baka wala ng planet Earth. Bakit? Abay, lahat ng tao, gusto lahat ng kayamanan, madala niya sa kabilang buhay. Kaya ang ginagawa ng iba, oy, yung ano ko isama mo sa libingan ko O kaya ngayon, yung mga treasure hunter, hinahanap yung mga lumang libingan. Bakit? Kasi karamihan kasi ng mga libingan, may nakabaong kayamanan. Yun yung nakasuot doon sa patay, nung nilibing. Kaya kapag nakakita ka ng mga lumang libingan na mga panahon bago pa mag-World War I, diba? O kaya nung World War I, ay napakaraming kayamanang nakukuha doon. Nadala ba nila sa kabilang buhay? Doon sa pinuntahan nila? Hindi. Bakit? Nandun pa Nakalibing pa doon Iba, natunaw na. Pero yung mga katulad ng ginto, nananatili. Yung silver, nandun pa. Yung mga precious stone, nandun pa. Pero yung mga gawa sa kahoy, gawa sa dayami, at iba pa mga bagay na nadedicate, nabubulok, ay wala na. Kaya mga kapatid, tayo ang treasure ng Diyos. Amen? Tayo ang treasure ng mundo. Ikaw ang kayamanang hinahanap ng Diyos. Okay? At ang sabi ng Bible, yung kayamanan na yan ng Diyos, dapat ingatan mong walang dungis. Malinis, banal, walang kapintasan. Ngayon, sa panahon ngayon, napakababata, laman ng hospital, laman ng mga drugstore, laman ng mga clinic, ng mga doktor. Bakit? Kasi maraming problema sa kanilang health. Dahil ang katawan natin, sang-ayon sa Bible, sa Romans, namamatay pa to. Hindi pa tayo natutubos. Yung ating body ay hindi pa saved. Meron lang earnest. Ano yung earnest? Para tayo ay isang araw ililigtas yung Holy Spirit. Yung down payment. May down payment na sa ating body. Yung Holy Spirit na nasa iyong katawan, pag namatay ka, bubuhayin ka ng Holy Spirit. At doon ka lang maliligtas sa iyong physical salvation. Sabagat ang unang naligtas sa atin, spiritual. Yung ating soul and spirit, ligtas na. But our body, still waiting for the salvation. At kailan mangyayari yan? According to the Bible, kapag dumating na ang muling pagkabuhay. At sa ating pag-aaral, ang pagkabuhay ay magaganap sa
rapture. Yung pagkabuhay ng mga namatay kay Kristo. Okay? Yung pagkabuhay ng mga Old Testament saint at saka yung mga pinugutan ng ulo sa tribulational saints, mabubuhay sila after 7 years. After 7 years of tribulation, before mag-millennium. Pero sa middle of the tribulation, in the middle of the tribulation, magkakaroon doon ng tinatawag na resurrection. Mabubuhay yung dalawang witnesses, the two witnesses will become alive again. So, ibig sabihin, mga kapatid, mahalaga sa Diyos ang ating magiging pag-iingat natin sa ating sarili, holistically. Dapat tayo ay blameless, soul, body, and spirit, without spot, without blameless, or free from sin. Kapag sabi ng Bible, ang kasalanan, sabi ng James, ito'y nanganganak, ito'y lumalaki, at ito'y manganganak ng kamatayan. When it is finished, ito ay manganganak ng kamatayan. Kaya mga kapatid, sinasabi ng Bible na ang ating katawan ay ating pakaingatan. Pakaingatan. Ingatan natin ang ating sarili. Sabi yung salitang care, alam yung salitang care? Eto, yung mga unang suffering of mind. In the meaning ng care. Na? A disputed state of mixed uncertainty. Diba? And, apprehension and responsibility. Hindi natin sigurado. Bakit? Hindi mo naman kasi alam kung ano mangyayari sa katawan mo, sa sarili mo . Hindi mo alam, baka bukas may sakit ka na. Hindi mo alam, baka bukas, mamaya lang, na-disgrasya ka na. Kasi, hindi mo kasi alam ang mangyayari . Sa hinaharap. Sabi nga, a painstaking or watchful attention. Kaya pagka iniingatan mo sarili mo, hindi ito basta-basta lang pag-iingat. Sabi nito, ayon sa kay Miriam, painstaking or watchful attention. Binabantayan mo ang sarili mo. Binabantayan niyo ba sarili niyo? O binabantayan niyo yung gadget niyo? Baka masira, baka mabasag, baka magasgas, baka maalikubukan, baka mapatakan ng liquid. Pero ang sarili nyo, ganun din ba na iniingatan nyo katulad ng inyong gadget? Para wag masira at para magtagal? Buti pa nga yung mga gamit naiingatan, pero yung katawan natin, yun ba, no? Sabi nga may maintenance. Ang totoo po, walang taong walang maintenance. Walang taong walang maintenance. Ano number 1 maintenance natin? Physically. Pagkain. Hindi puro pahinga. Alam mo, pahinga. Puro ka pahinga. Di, wala rin. Magugutom ka, kailangan. Pagkain talaga. Kailangan pakainin mo ang iyong katawan. Di ba? Kaya nga mayroong tinatawag na nutritious food. Then, ano pa ang pag-iingat sa katawan? Kailangan nagre-relax ka paminsan-minsan.
iniingatan mo ang katawan mo, kumakain ka ng mga nutritious, umiinom ka ng mga nutritious drinks, tulad ng water. Gusto nutritious ba ang water? Yes. Ang tubig po ay meron siyang tinatawag na alkaline. Di ba? Kaya ang mga tubig, lalo ko ito'y galing sa bukal, mayaman yan sa mga trace minerals. Marami ang mga minerals. Kaya kapag umiinom ka ng mga tubig galing sa bukal, napaka-sustansya niyan. Ha? Kaya lang sa ngayon, dahil marami nang ang bahay, marami ng mga pollution, o padaanin mo sa mga katulad ng gravity na purifier para naman malinis yung mga ibang bakterya doon. Ibig sabihin, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, ang iyong katawan, ang iyong espiritu at kaluluwa, ay iyong ingatan. Sabi rito, regard coming from desire or esteem. Regard coming from desire or esteem. Di ba? Nagbibigay regards ka sa iyong sarili. Sa iyong katawan. Ginagawa mo ng kabutihan. Sabi ng isa, dahil natapos ko yung aking trabaho, bibigyan ko ng reward ang sarili ko. Maglalasing ako ngayong araw na ito. Ang bihira. Ang ganda naman ng reward mo sa sarili mo. Nilasing mo sa sarili mo. Nilasing mo sarili mo. Ano ba sabi ng mga doktor patungkol sa alak? Ano ba sinasabi ng Bible patungkol sa alak? Di ba? I-reward mo sarili mo. Hindi mo ni-reward. Ano? Pinarusahan mo. Kinabukasan, pagkagising mo, may hangover ka. Sakit ng ulo mo, papasok ka, di ka makapasok-pasok. Na-absent ako o na-late ako. Bakit? May hangover ako. Kasi, nag-enjoy ako kahapon eh. Di ba? Kaya maraming tao, hindi sila nagiging wise how to take care of themselves. Ang sabi nga rito ni Miriam, charge or supervision. Dapat may nagsusupervise sa iyo. Sino? Pwedeng ikaw. Di ba, doktor ka. Sinusupervise mo sarili mo bilang doktor. Kung meron ka naman pinag-trusted doctor, di kumuha ka ng doktor na trusted mo na siyang mag-aalaga sa iyo, sasabi sa iyo ng mga gagawin mo to take care of yourselves. Diba? Pwede ka nang maging doktor ng sarili mo kung talagang gusto mo eh. Sa dami ng mga babasahin ngayon, may internet pa, makakakuha ka ng mga ideas, ng mga impormasyon, kung paano ka magkakaroon ng healthy body, di ba? Healthy mind, healthy spirit. Bakit maraming tao ibang ginagawa? Hindi yung makatutulong. Tingnan niyo si Kristo. Tingnan niyo yung Panginoon. Dali, ang synonyms po niya, no? Carefulness. Consciousness. Heed. Ano yung heed? Pag-iingat. Meticulousness. Pero nakalagay din dito, pains. Mayroong care yan, ano? Kasama pala sa kanyang synonym yung salitang pains. Bakit? Kasi hindi madaling mag-ingat sa iyong sarili. Gagawa ka ng effort to take care of yourself para ikaw ay makapag-relax, magkaroon ng maayos na physical appearance, di ba? Good mood. At marami pa. So, sabi rito ng Bible, Matthew 11:28-30, sabi ni Kristo, come unto me, all ye that labor and are heavy laden,
and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am weak and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Sabi ng Bible, lumapit tayo sa Diyos, tayong nabibigatan, at tayo napapagod na nabibigat ang lubha. Di ba? So sabi rito sa Mark 6:30 and 32, and the apostles gathered themselves together unto Jesus and told him all things, both what they had done and what they had taught. So itong mga disciples, nagturo sila. Nag-visitation, nag-soul winning, nagturo, at kung ano-ano pa. Pinuntahan ng mga house to house, man to man. So napagod na sila. So nakakapagod yan. Sabi, hindi ka napapagod. Meron talagang ganon. Yung hindi ka napapagod, sabihin, hindi ka nadi-discourage. Sila yung sabihin nun. Pero yung hindi ka napapagod ka physically. Talagang ikaw gusto mong maupo, gusto mong mahiga, gusto mong matulog, gusto mong magpa-reflect, gusto mong, marami, di ba? Para lang makaramdam ka ng freshness in yourself. Gumanda ang iyong takbo ng iyong pag-iisip. Siyempre, kapag ka stress ka, distress ka, marami kang ginawa, napagod ka, yung isip mo, nagmamalfunction na. Kaya kailangan mag-relax ka muna. Di ba? Kailangan mo ng rest. Pahinga. Sabi rito, verse 31, and he said unto them, come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while. For there were many coming and going, and they had no leisure to so much as to eat. And they departed into a desert place by ship privately. So, sabihin, naghanap sila ng lugar na disyerto. Irmos. Isabihin, wilderness, solitary, para mapag-isa sila doon. Ultimo, ang Panginoong Yesus. Sabi nga ng iba kung Diyos si Kristo, ba't napagod? Ba't nagpahinga? Diba? Sabi ng Bible, God manifested in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang laman. The fact na nagkatawang laman ang Diyos, meron siyang lamang napapagod. Diba? Yung laman niya, katulad din ng ating laman na namamatay. Laman na napapagod, laman na nagugutom, diba? Laman na nauuhaw, at laman na nangangailangan ng kapahingahan. So nakita ni Kristo, bagay sabi ng Bible, sinugo niya yung 70 by 2. Saan? Doon sa lugar na pinuntahan niya. Walang sinugo si Kristo sa lugar na hindi niya pinuntahan. Kung saan nagpunta si Kristo nung una, doon din niya pinadala ang kanyang mga disciples. So nakita ni Kristo yung kanilang excitement, nakita ni Kristo yung kanilang dedication, kahit na lang pagod na, masaya pa rin. Amen? Kahit pagod na tayo sa gawain ng Panginoon, dapat masaya pa rin tayo. Pag napagod sa paggawain ng Panginoon, sinisisi yung pastor. Pastor naman, bihira. Pinagod kami. Hindi na kami babalik dito. Natisin pa. Pag napagod ka sa gawain ng Panginoon, matuwa ka. Amen? Dahil ang pinagpaguran mo, ang Diyos na may lalang sa iyo. Ang Diyos na nagligtas sa iyo. Ang Diyos na lumikha sa iyo. Ang Diyos na nagsusuporta sa iyo. Ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng katalinuhan. Ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng proteksyon. At ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng kapahingahan. Ayaw mo nun? Nagpagal ka para sa Diyos mo, para sa tagapagligtas mo, para sa nagmahal sa iyong kaluluwa. So dapat masaya ka na napapagod, masaya ka na nagdurusa, dahil naglilingkod ka sa Hari ng mga hari, sa Diyos, sa Panginoon ng Panginoon, mga Panginoon. Di ba? Kaya si Kristo, napagod, nagutom,
nauhaw, namatay, nasugatan. Bakit? Sapagkat sabi ng Bible, He came. No? He became flesh. Siya ay nagkaroon ng laman. Katulad ng laman ni Eva at ni Adan. Kaya lang, ang kagandahan lang sa katawan ni Kristo, sinless. Yung si Adan at si Eva, nung likhain ng Diyos, sinless. Kaya lang, nagkaroon ng kasalanan nung kainin ni Adan yung prutas. So, yung katawan ni Kristo, katulad ng katawan ni Adan, nung hindi pa nagkakasala. Diba? Eh, si Adan natulog eh. Si Adan nagpahinga. At pinatulog pa siya ng Diyos. Yun ang katawan, ganun ang katawan ni Kristo. Katawan na katulad ng katawan ni Adan nung hindi pa nagkakasala. So, sabi ng Bible, naghanap si Kristo ng lugar na tahimik, no? Malayo sa mga tao, yung bang meron kang privacy na hindi ka pwedeng guluhin basta-basta. Merong ano yan eh, may depensa yan eh. Yung first defense, yung mga disciples niya, kasama doon si Judas. Second defense, yung tatlo. Si John the Beloved, si Peter, si Peter and John, at saka yung isa pa. Tatlo yan eh, tatlo. And then, doon sa gawin doon si Kristo. Kaya meron siyang first line of defense, bago ka makarating kay Kristo, dadaan ka dito sa sa siyam. Pag nakadaan ka sa siyam, dadaan ka pa doon sa tatlo. Diba? Then, tsaka ka lang makakalapit kay Kristo. Yan yun eh. Si Peter, si John. Nakalimutan ko na isa. Sa tatlo yan. No? Sabi ni Kristo, okay, magpahinga tayo sandali. Rest for a while. Ibig sabihin ng rest ay refresh, take ease, or give, or take rest. To repose. Ibig sabihin ng gusto ng Panginoon, napagod ka eh. Mag-relax ka naman. Paminsan-minsan. Pahinga ka. Doon sa lugar na hindi ka may istorbo ng mga tao. Kaya may panahon dapat aalis tayo sa lugar na to, pupunta tayo sa isang lugar, mag-i-enjoy tayo lang. Ang tawag namin doon ay spiritual retreat. Meron kami spiritual retreat eh. So, pupunta kami sa isang lugar, kaya lang, madalas spiritual retreat namin sa mga resort, marami ring tao. Pag uwi mo, pagod ka rin. Di ba? Pero spiritual retreat naman kasi yun. Okay? Physical rest, pumunta tayo sa isang lugar na tayo ay walang gagawin din kundi kumain, matulog, di ba? Mag-relax. Tapos, kung meron pang magmamasal sa iyo doon, di ba? Tapos, merong tutugtugan ka ng mga nakakaantok na awitin, natutog. Marirelax ka nga, no? Relaxing sound, di ba? Kaya sabi ni Kristo, sabi niya, si Kristo mismo, lumapit kayo sa akin. And I will give you rest. Kapatid, ingatan natin sarili, kung ang Panginoong Yesus ay nag-relax, nag-rest for a while, dapat din naman tayong magkaroon ng relaxation in ourselves. Magkaroon tayo ng active, sabi niya active role to protect our own self. Magkaroon tayo ng program to ourselves, program or yung tinatawag po na activities para maging healthy tayo. At ang sabi nga, health is wealth. Pag healthy ka, wealthy ka.
Saan ka wealthy? Wealthy ako sa health. Tingnan na, pinag-usapan namin ni Pastor Sip. Maraming mayayaman, pero laman ng ospital. Laman ng mga butika. Laman ng mga klinika ng mga doktor. Mayayaman yon. Pero, lagi silang nasa mga doktor. Bakit? Kasi may mga health problem. Mayaman sa pera, bakit? Pero poor pagdating sa health. Sabi ko ako, hindi man ako mahirap. Ano yan? Hindi ko sinabing ako hindi ko sinabing mahirap ako. Sabi ko, hindi ako mahirap. Bakit? Nakakabili ako ng pagkain ko eh. Hindi ako mahirap, di ba? Hindi naman ako manlilimos para kumain eh. Nakakabili ako ng pagkain ko. Hindi ako mahirap. Nakakabili ako ng vitamina ko. Mamisa-misa, nakakabili ako ng gamot ko. Pag talagang kailangan. O hindi ako mahirap. Ako yung taong hindi mahirap. Pwede ko sabihin ako'y mayaman. Saan ako unang mayaman? Sabi ko, ako wala akong sakit. Nakatulad ng mga taong laging nasa doktor, hospital, pharmacy para bumili ng kanilang gamot. Wealthy ako. Saan ako mayaman? Una, sa health. Wala akong maintenance para katulad ng mga nagpapababa ng mga naggagamot ng kanilang mga cancer, tumor, at kung ano pa mga sakit. Sabi ko, ako, hindi ako mahirap. Mayaman ako. Una, mayaman ako sa health. Bakit? Wala akong sakit na para ang maintenance ko, regular food. Yan. Regular food intake. Kailangan, meron tayong maintenance eh. Ang maintenance natin, food. Regular food intake. At dapat ang yung maintenance na regular food intake ay healthy. At yung mga healthy food na yan, nagsisilbing gamot. Sabi nga, may isang doktor, sabi niya, your food be your medicine. And your medicine be your food. Ang pagkain mo, ang siyang iyong gamot. At ang gamot mo, ay ang siyang iyong pagkain. Ano ba ang binigay ng Diyos sa tao na kanyang pagkain at the same time, ang kanyang gamot? Ang sabi ng Genesis, halaman. Halaman. At sinabi ng maraming doktor na ang halaman ay number one source of natural medicine. Number one source of nutritious food. Di ba? And number one source of nutritious drink. Pwede natin gawing inumin. Di ba? Kaya lang, hindi katulad ng tubig yan na tubig lang talaga. So, sabi nito ng Bible, no, Psalms 94:19, in the multitude of my thoughts within me, my comforts delights my soul. Bagamat sa kaluluwa to, pero dapat mga kapatid, lagi tayong mayroong comforts na nagpapaligaya, nagpapaginhawa ng ating kaluluwa. Di ba? Dapat lagi kayong yung inyong kaluluwa, yung espiritu, laging masigla. Laging masaya. Dapat, pati na yung katawan mo. Sabi nga ni John kay Pastor Gayos, hindi lang, Pastor Gayos, ang iyong kaluluwa. Dapat, pati na rin ang iyong katawan. Hindi, kasi siya ay spiritually fed. Spiritually strong. Pero pagdating sa physically weak. Dapat healthy ang iyong soul, healthy ang iyong spirit, healthy rin ang iyong body. Kaya nga sabi rito sa Psalms 37:7, rest in the Lord and wait patiently in Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his ways, because of the man who bringeth wicked devices to pass.
Ha? Sabi niya, no? Magpahinga ka sa Panginoon at hintayin mo ang Panginoon ng may pagtitiis. Diba? Kasi, Pastor, mabagal yan eh. Sabihin natin mabagal. Eh, yun naman sa'yo, mabilis. Ang tindi naman ng side effect. Pero may pag-aaral ako at ginagawa ko, kapag minigadose mo ang natural, mabilis umepekto. At walang gasinong side effect na nakasisira ng ating katawan. Merong konting side effect, katulad nung luyang dilaw, maninilaw ang paa mo, pati kamay mo. Yun lang ang side effect mo. Pero walang masama. Mapangit lang, tignan. Pastor, ang dilaw ng kamay mo, yun lang. Kasi hindi ka naman talaga dilaw eh. Ang dilaw ng paa mo, pero wala kang sakit. Oh. Meron lamang ganon. Ano pa? Tulad ng serpentina. Anong side effect ng serpentina? Magpait. Napakapait. Baka siguro yung mukha mo nalulukot. Sobrang pait. Pero yung bibigyan ka ng mas malalang karamdaman, hindi, wala. Pero yung mga synthetic, pwedeng tunawin ang atay mo. Pwedeng tunawin ang baga mo. Pwedeng sirain ang bato mo. Pwedeng sirain ang atay mo. Pwedeng sirain ang puso mo. Pwedeng bulagin ang mata mo. Pwede kang mabingi. Pero, sa mga nilikha ng Diyos, diba? Meron man, hindi ganun kalala. Mild at madalas sa hindi, walang masamang epekto na naidudulot. So, mga kapatid, kailangan natin maghintay sa gagawin ng Panginoon. Magpahinga tayo, sapagkat sabi ng Bible, sabi niya, no? Huwag kang mabalisa sa mga gumagawa ng hindi tama. Ha? Sabi niya, fret not thyself because of him who prospereth in his ways, in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. May mga nagpa-prosper, pero sa masamang paraan, pero iyon ay pansamantala lang. Hindi sila magtatagal. Mabagal kang lumago, pero sabi nga ay slowly but surely. Yan ang aming ginagawa ngayon sa programa natin sa gawain ng Panginoon. Slowly but surely. Okay? Hindi na natin masyado pag-uusapan yan. Ingatan natin ang ating katawan, no? Our whole being, carefully, be active, taking care of yourself, huwag kang mainip. Kung yung iba, ang bilis pumuti, ikaw ang tagal. Sabi meron nga si Fernando Po Jr. at saka si Chinchay ba yun? 1,000 halik, ako'y puputi. Oh, napanood ko yun eh. Na nalagyan ng polvo. Hindi rin pumuti eh. Sa 1,000 halik, ako'y puputi. Hindi rin pumuti. Di ba? Magkaroon ka ng huwag kang tutulog-tulog sa pansitan. Sabi ni Pablo, I labor. So, magtrabaho ka. Magtrabaho ka para maging healthy ka. Amen? Magtrabaho ka para maging blameless ka. Magtrabaho ka para maging prosperous ka sa iyong physical, spiritual, and mental health. Okay? So, sabi ko nga kanina, bakit? Sapagkat tayo
Pangalawa, tayo ay nilikha ng Diyos, no? Sa kanyang larawan at we are the pattern. No? Tayo yung God is our pattern. Nilikha tayo according to God's image and likeness. So, kung ang Diyos ay health conscious, dapat din naman health conscious tayo. Kung ang Diyos ay holy conscious, dapat holy rin tayo. Kung ang Diyos ay marunong sa lahat, dapat maging marunong tayo. Hindi man tayo maging marunong sa lahat, at least meron tayong kaalaman. Sabi nga ng Bible, you must have the mind of Christ. Magkaroon tayo ng isip ni Kristo. Philippians chapter 2 verse 5. So, our bodies are created, or our body was created in God's image and His likeness. So, dapat take care of our bodies to become strong, healthy. Strong, holy, healthy, strong, and wealthy. Di ba? Wealthy saan? In all good things. Amen? Yan dapat eh. Huwag natin pabayaan. Sabi ng 1 Corinthians 6:19-20, our bodies is the temple of the Holy Spirit of God. And God wants you to become holy because the Holy Spirit is inside you. Kaya, huwag tayong, sabi nga ni Kristo sa Matthew 26:45, noong bago siya hulihin at para ipako, sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, matulog na kayo at kayo ay magpahinga. Di ba? Sleep now and take your rest. Natutulog pa ba kayo? Hindi na. Puro cellphone na lang. Mga tao ngayon, kaya kayo mga nakarasa, no? Hindi na kaya ang daming may sakit ngayon. Alam niyo ba na kapag hindi kayo natulog sa gabi, lalo na kung yung bang kailangan daw walang ilaw, pag hindi kayo natutulog ng gabi, walang doktor na nagre-repair ng katawan nyo. Our natural doctor. Gumawa ang Diyos ng ating natural doctor. Ang tawag ng siyensya is melatonin. At sa ngayon sa siyensya, ang melatonin ay nagtatrabaho sa gabi from 9 o'clock to 4 o'clock. 9 to 4 lang siya nagtatrabaho. 9 to 11, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. O ilang oras? 7 hours. Di ba? 7 oras lang siya nagtatrabaho sa katawan mo to repair. Eh kung hindi ka natutulog ng ganong oras, kaya mabagal ang ating recovery pag nagkakasakit kasi ang doktor natin bagya lang nagtatrabaho dahil nga puyat tayo, konting oras lang ang natitirang para magtrabaho siya. Sino may likha niyan? Ang Diyos. Kaya ang ating katawan, sabi ng Bible, tayo ay huwag nating dudumihan, dudungisan, sisirain ang templo ng Diyos sapagkat ang templong yan ay banal at ang templong yan ay kayo. Sa 3 John chapter 1 verse 2, itong si Gaius, sabi niya, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper in and be in health, even as thy soul prospereth. So ingatan natin ang ating katawan, pangalagaan natin, katulad ng pag-aalaga natin sa ating mga kaluluwa. Sabi ng Philippians 1:22, But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor, yet what I shall choose, I wot not. Sabi ni Pablo, kaya ako buhay pa
dahil nagtrabaho ako para manatili akong buhay. Pwede pala yun. Yung sabi ni Pablo, kaya ako nananatiling buhay pa sa aking katawan kasi nag-labor ako. Sabi ni Pablo, as touching the law, blameless. Talaga sinunod niya ang kautusan ni Moses. At ang kautusan ni Moses ay galing sa Diyos. Di ba? And then, number 3, labor. Number 2, labor for your health. Number 3, ipanalangin mo ang iyong health. Amen? Pray. Diba? Sabi ng Mark 1:35, and in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. So, magkaroon ka ng, ako po, pag naliligo, bago ako magbuhos, nagpe-pray ako, nagpapasalamat ako sa tubig. Diba? Pag ako ay dudumi, papasalamat ako, nadumi ako. Pag ako'y iihi, papasalamat ako sa Panginoon, ako'y naihi. Maraming tao hindi na umiihi. Marami, hindi na rin nakakadumi. Di ba? Kaya tayo, binibigyan ng Diyos ng maraming problema kasi lahat, ginagawa natin problema. Yung ihi ng ihi, nagre-reklamo. At natatakot, baka daw siya ay diabetic na. Kasi yun ang sabi ng doktor, pagka ikaw ihi ng ihi, matakot ka. Baka diabetic ka na. Eh, paano hindi ka ihi ng ihi? Kasi nga, inom ka ng tubig. At kailangan ng katawan mo yan. Mga 5 liters a day. Maximum. Ha? Eh, dumi ka ng dumi. Siyempre, kain ka ng kain eh. Sabi nga, Panginoon, alam niyo, nung binata ako, tataka ko, 3 days na di pa ako dumudumi. Sabi ko, 3 days na di pa ako dumudumi. 4 days, hindi pa rin. Mrs., 5 days pa. Alam bakit? Naalala ko, hindi nga pala kami kumakain ng mga panahon na yun. Eh, idudumi mo, wala ka naman palang kinain. Matutulog ka, empty stomach. Eh ngayon, na-realize ko, araw-araw dumudumi ako, minsan 3 times a day pa, kasi araw-araw akong kumakain. Maya-maya kumakain ako. Eh noon, gusto mo kumain, kahit oras-oras, wala. Kaya pala noon, di ako madumi-dumi. Pala wala talaga ako idudumi. Eh yun naman, dumi ako ng dumi. Oh, eh nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bakit? Kaya ako may dinumi kasi meron akong kinain. Kaya ako merong inihi kasi meron akong ininom. Di ba? Eh dapat tayo magpasalamat. Ha? Manalangin tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kahit na lang ang iyong pinapasok sa iyong katawan ay talbos ng kamote. Eh bakit? Ano ba ang talbos ng kamote? Sangayon sa pag-aaral, marami siyang benefits. Anti-cancer. Anti-anemic. At anti-obesity. Meron akong kilala. Nagkaroon siya ng galis. Sabi niya, galis aso. Buong katawan. Alam niyo, pinanggamot niya yung wild na saluyot. Ano ba yung saluyot sa English? Yung dahon na, yung pasaw. Wild. Alam niyo, nakita ko pa paano niya kinakain yon? Hindi niya niluluto. Pupunta siya sa bukid. Merong nakatanim doon sa gilid na mataas, puro pasaw na wild. Magaspang yun eh. Pero meron din doon na madulas. Kinakain niya para siyang kambing. Ay, kinakain niya ng hilaw yan. Sabi niya, Pastor, gamot ko yan eh. Ha? Gamot niyo po yan? Saan? Naku, Pastor, kung alam mo lang. Ako, nagkagalis ako mula ulo hanggang paa, Pastor. Puro ako galis.
tinatanggihan na ako ng doktor. Nabalitaan ko na ito ay magandang gamot sa mga galis. So, kinain ko lang yan, pastor. Hilaw, hindi ko niluluto. Oh, ang kinis-kinis ng balat ko. Ganun po ba? Wala nga naman, di ko paniwalaan yun. Sinabi niya yun eh. Na nung araw, punong-puno siya ng galis, pero wala na siyang magawa, ayaw na siyang tanggapin ng hospital dahil napakabaho niya, amoy patay siya, amoy naag na siyang tao, kumain siya noong saluyot na yon, pasaw, na wild. At doon nagsimula na ang kanyang balat ay bumalik sa normal at makinis ang kanyang balat. Kaya lang, may edad na siya nung nagkakilala kami. Mas matanda pa sa akin. Kaya sabi niya, pastor, ito, hindi ko lang pagkain to, pastor. Gamot ko yan. Kaya inaalagaan ko yan. Sabi ko, wild po yan ah. Oo nga, wild. Ito nga pinaka-the best, pastor, wild. Hindi yung tinatanim dyan. Wala yun. Ito maganda. Itong wild. Mas healthy to kaysa doon sa mga tinatanim. At yung isang kernel, sabi ng kernel, dengue patient sa bundok. Meron siyang kaibigan na nakakaalam ng mga halaman, binigyan lang ng papaya, yung katas ng papaya. Nabuhay yung bata. Dengue patient. Yung bata, lupay-pay na, lungay-ngay na, hindi na, bibig na lang ang gumagalaw. Hindi mo na halos maintindihan ang sinasabi. Yun lang ang pinainom. Dagta ng papaya. Nabuhay yung bata. Ganun po ba, sir? Oo, pastor. Siyempre, nasa jungle ka, nasa bundok ka, walang doktor doon, walang hospital doon, layo sa kabiestan. Na-dengue yung bata, ano gagawin mo? Dadalhin mo sa hospital? Lupay-pay na. Hindi na maikilos ang katawan. Bibig na lang ang gumagalaw sa kanya. Pero binigyan ng kasamahan ko ng papaya. Ilang minuto lang, yung bata, sumigla. Humingi ng tubig, humingi ng pagkain, at nabuhay ang bata. Dahil lang sa papaya. So, Bawred, magpasalamat tayo sa Panginoon. Spend time to thank God to your health. Wala kang pera, at least wala kang sakit. Amen? Pero maganda, marami kang pera at healthy ka pa. Amen? So, yun ang ating gagawin. Healthy, wealthy, and holy. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami na ingatan namin ang aming sarili para sa iyo. Huwag namin abusuhin ang aming katawan sa mga maling gawain, maling bagay, maling pagkain, maling mga programa na ginagawa ng tao sa ngayon. Kaya ang daming sakit, ang daming namamatay, ang daming napakatatanda, pero ang edad ay napakababata pa. Naghihirap dahil ang karamdaman ay hindi gumagaling. Dahil madalas mismo ang mga doktor ay walang binibigay na tamang impormasyon. Nagbibigay ng kaunti, kulang, hindi sakto. At madalas, half-truth ang binibigay. Panginoon, tulungan niyo po kami to depend on your book, to the Bible, at doon sa mga Kristiyanong scientists, doctors, doon kami humingi ng tayo about natural healing, good health, sapagkat sila ay nagsasabi ng katotohanan. Ang aming katawan, Panginoon, ay dinisign ninyo para maglingkod sa inyo at magpuri. At nais ninyong alagaan namin ito to the fullest for the glory of your name. At pag naluwalhati ka namin, Panginoon, sa aming katawan, kami mismo ang nakikinabang
sa pagpapala na inyong iginagawad sa mga nag-iingat ng kanilang health para sa iyong kapurihan. Mapagpalaan niyo po kami maging sa aming pagwawakas ngayong gabi. At i-bless niyo rin po ang aming offering, ang aming pagkakaloob. Pagpalaan niyo po ang bawat magbibigay. Ito po ang sa aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, thank you po. Pwede niyo po ipadala ang inyong offering kay mga nandiyan sa online, no? Meron po tayong GCash. Pwede niyong hingin sa amin ang GCash natin. O nasa ano naman natin yan eh. Para pwede ipadala doon ang inyong mga giving para sa church kung kayo po ay talagang nasa malayong lugar. Thank you po and may God bless us all.